Isang mapagpalayang araw po. Dito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD, upang magbigay ng munting kaalaman sa ating mga practitioner o security personnel. Okay. So, ang tatalakayin po natin ngayon, ito po ay ika-4 na serye na ng ating pagtalakay sa sensitive information. Dito po, magbibigay tayo ng tips, no? Paano ba posibleng maiwasan ang pagkalat, no, o pagkawala ng sensitive data or sensitive information, no? Kasi tulad yan, kung yan po ay mga trade secret, no, kung merong mga mahalagang data, impormasyon na hindi dapat malaman ng inyong mga competitor sa isang industriya, dapat po napoproteksyonan po natin ng maayos yan. Okay po? So, ito po yung mga ilan, no? So basically, dito po papasok dapat ito doon sa policy, no, ng isang kumpanya. So a policy on protect sensitive information should have the following. So ito po ay mga suggestion lamang, no, at maaari niyo pong i-adapt sa inyong kanya-kanyang mga kumpanya o dun sa mga security personnel na nandito ngayon, no, nakikinig at mapapanood tong video na to. Pwede niyo po itong i-adapt i-suggest sa inyong mga kliyente. Okay? So, una, policies and procedures, no? Policies and procedural statements on the recognition, classification, and handling of sensitive information. Dito po, pwede kayo magpalabas ng mga advisory, memorandum, no? Na magbibigay ng guidelines, no? Or gabay sa mga empleyado, mga security personnel, no, na maproteksyonan yung sensitive information or data o yung isang partikular na impormasyon. Pre-employment screening techniques and incumbent employee review procedures to assure, no, that persons trusted with sensitive information do not have any ascertainable motive or reason to exploit such data. So dito po, magkakaroon tayo rito ng parang checking, no? Of course, yung mga bagong empleyado dadaan dapat sa mga pre-employment, no, screening techniques. Okay? So papasok diyan yung role ng ating mga human resources department, no? Background check sa empleyado. Iba ano bang trabaho niyan dati bago nag-apply sa atin? So kasi baka mamaya kasama yan. Baka mamaya, industrial spy yan. Okay? So, yan po, no? Sa mga incumbent employee naman, yung mga datihan na nating empleyado. So, basically, from time to time, dapat meron tayong review checks dun sa procedure. Review dun sa procedure. At malaman natin na talaga bang itong matagal na nating empleyado, hindi ba talaga naglalabas or naglilik ng mga information na maaring mapakinabangan ng ating mga competitors, no? Number 3, security awareness programs in which all employees are made aware of the existence of sensitive information, okay, in the company and their responsibilities in protecting it and the required procedures. So dito po, meron pong tinatawag dito na dapat yung sinasabing security awareness program dito, dapat po nililinaw natin sa mga empleyado na bilang mga empleyado, okay, meron tayong trust, meron tayong confidence sa kanila. At kung yan man ay tungkol sa information, dapat we must always remind them of their fiduciary responsibility or fiduciary liability just in case mag-leak sila ng information. Di ba? Kasi mayroon tayong bilang employer, halimbawa, merong trust na bilang empleyado, may trust sa inyo yung inyong employer. So merong confidence sa inyo yan, no? Parang walang pinagkaiba yan, no? Pagka nagnakaw ka ng item, empleyado ka, nagnakaw ka sa kumpanya mo, ang kaso mo qualified theft, hindi simple theft. Ito naman ang pinag-uusapan, information. Kung pinagkatiwalaan po tayo ng information sa ating kumpanya, so dapat tandaan po natin, meron tayong tinatawag na fiduciary
liability. So pagka yan ay inilik natin, yan po ang magiging ano natin dyan, no? So fiduciary liability. Okay? So you are breaking the trust. You are breaking the confidence of your employer dahil nilik mo yung information. So sa company dapat magkaroon ng security awareness lahat ng empleyado tungkol po dyan. Okay? Number 4, non-disclosure agreements from employees in which they acknowledge their judiciary responsibilities naman. Di ba? So, sinasabi rito, let's say, lalo na yung mga nasa key positions, no? Managerial positions, consultants, no? So, dapat merong mga non-disclosure agreements. Okay? So, iparealize sa kanila na diyan ay meron silang judiciary responsibility, no? Pagka nag-leak sila ng mga information pertaining to the companies o to the company, di ba? So number 5, documented records of exposure for those employees to whom sensitive information is released, di ba? Kung kanino mo lang ni-release, let's say classified matters, no? Nag-meeting kayo about classified matters or confidential matters. So, dapat, doon sa particular na meeting na yan, meron kayong attendance na kayo-kayo lang ang nag-usap dyan. Okay po? Kasi kung kumalat man yan, let's say, may particular na issue kayong pinag-uusapan, which is confidential in nature, kung sino-sino lang kayong nag-uusap, dapat meron kayong attendance dyan. Okay? Na ito ay diniscuss, o may minutes dyan na ito ay diniscuss, kasama sila ganito, sila ganyan, ganyan, ganyan. So, kung yan man ay kumalat, no, for the whole community at nakalabas sa competitors, ibig sabihin, dyan lang po sa mga nag-usap, dyan lang po nagsimula, o yan lang po yung nagpakalat. Isa dyan sa mga yan ang nagpakalat ng information. O, dyan na po mag-iimbestiga. Diyan na po magsisimula yung investigation. Okay po? So, ano po yan? No? So, hihimayin po yan. Sasaliksikin po, sisiyasatin po ng maigi. Okay? So, number 6, non-competitive agreements from specified classes of personnel or persons to prevent them from seeking employment from the company's competitors within a stated future period. Ano po ibig sabihin nito? Let's say yung mga key positions, managerial, CEO, mga vice presidents, no, ng mga companies, mga key positions, consultants, no. Let's say dapat may pipirmahan silang non-competitive agreement or agreements at dapat naka-stipulate diyan na kung sakaling magre-resign sila or aalis sila sa kumpanya, dapat merong certain period na hindi sila ma-employ sa competitor. Okay, halimbawa, minsan, halimbawa, merong stipulation dyan na when you resign from the company, this agreement is preventing you to be employed, halimbawa, sa competitor within a year time or 2 years time or a 3 years time. Di ba? So may mga ganun pong mga non-competitive agreement, no? Pwede po kayo magpa-draft niyan sa mga abogado. Okay? Even yung mga non-disclosure agreement. Okay po? So, yan po ay safety precaution, no? Pwede niyo pong gamitin yan later on. Let's say, umalis yung isang empleyado. Wala pang 1 buwan o wala pang 2 buwan na sa competitor na nakita. Then later on, yung mga nalalaman niya sa kumpanya, ina-apply niya ron. Di ba? So, you can use that document. No? Pwedeng mo siyang kasuhan civil case, no? Kung hindi man pasok sa criminal case. No? So, may mga ganyan po. No? You can consult with a lawyer pagdating po sa mga ganyan. Of course, kung malalaking kumpanya, meron naman mga legal departments yan. Okay? Okay? So, number 7, physical security measures. Yan, no? Such as access control procedures, identification devices,
no? And routines, etc. to control the access of persons, both authorized and unauthorized, to sensitive information. Di ba? So, ngayon po, medyo masinsin na po ang pagpoproteksyon sa, let's say, yung mga emails, no? Yung mga database, may mga password po yan, may mga username po yan. Di ba? At sa isang kumpanya po, minsan po yung email system nila, no? Minsan nagbibigyan ka lang po ng email mo, account mo, you can use that sa company lang, within the community lang ng kumpanya mo. Pero hindi mo pwede siyang gamitin to send outside message sa labas, no? Doon sa mga personal email ng bawat isa, hindi mo na pwedeng gamitin. Kumbaga, they are creating an email within the community. So may mga ganun po 'yan, no? So pag ang isang kumpanya maayos yung, let's say, matindi yung kanilang mga IT expert, no? Yung kanilang IT group, Information Technology Group, ay makakaasa po tayo na maayos po yung kumpanya niya. Okay? So, notice to new employers of ex-employee, access and responsibility regarding the company's proprietary information. Okay? So, let's say, nag-resign na. So, pwede mo pa rin siyang padalahan ng mga notices o reminders na pinapaalalahanan mo siya na yung, again, yung, o kaya, let's say, sa mga kumpanya, pagka mag-resign na yung empleyado, may mga exit interview. Okay, so from that exit interview, pwede mo siyang i-remind dun sa kanyang fiduciary liability, no? Just in case i-leak niya yung information na nalalaman niya sa kumpanya. Lalo na kung yan pong empleyado na yan ay occupying, holding a key positions from the company. Okay? Continuous and informed monitoring of routine activities in the field to detect appearances of one's sensitive information. Okay? So, from time to time, ito mga monitoring naman to. Okay? So, suggested security measures. Okay? Responsibility for information security must be defined, assigned, and broadly announced. Diba? Yan nga po sa pamamagitan ng advisory memorandum. Yan. Security audits should be regularly performed and where deficiencies are noted and of course corrected. 'Di ba? Kaya ka nga nag-audit eh. 'Di ba? So nakita mo may mga mali sa existing policy or systems. So nakita mo, so dapat ma-correct natin. That's the purpose of auditing, especially security audit. Okay? Number 3, employees should be reminded frequently of their continuing responsibility to protecting the company's sensitive information. Hindi po obra na pinapirma mo sila ng non-disclosure agreement or non-competitive agreements to avoid yung inadvertent disclosure. Hindi po pwedeng once lang yan. No? So, dapat regularly or from time to time, dapat yung management or yung company, of course, yung nagre-release tayo ng mga security advisories or advisory, no? Relative to protection of sensitive information para laging nare-remind yung empleyado natin, no? Lalo na kung merong mga bagong services, bagong product na let's say bago sa industry at ikaw yung nagpasimula, dapat po may mga advisories tayo diyan, no, na reminding them that yung proseso ay dapat po sa atin lang, no? Ni-remind natin sila, of course, dun sa kanilang fiduciary responsibility. Okay po, so yan po yung ilan sa mga suggestion for the protection of sensitive information. So sana po kahit konti may napulot po tayo rito, no? Hindi man po tayo ganun kabihasa, no? Sa pagpapaliwanag ng ganito, pero sinisikap po natin na ito ay maintindihan ng isang pangkaraniwang
security personnel or private security professional. Okay po, so lalo na po yung mga bago, di ba? Yung mga bagong salta sa security industry. So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.